agricultural societies. Hindi ko na ito masyadong i-discuss. Pag sinabi nating agricultural societies, technological advances na, nagtatanim na. Kung sa horticultural, nagbubungkal lang ng lupa, sa agricultural societies, natutuhan na ng mga tao magtanim ng iba-ibang klaseng pananim. Tulad ng mais, ng bigas, at ng iba pa. Okay? Engages in large scale based on the use of laws drawn by animals. Okay? Kung mapapansin nyo, nung doon tayo sa hunting and gathering society, ang mga tao gumagamit lang ng mga bato. Nung horticultural, natuto nang magbungkal. Sa agricultural, natuto na silang gumamit ng mga metal at iba-ibang mga tools na maaring ikabit sa hayop nang sa gayon ay mapatag nila ang lupa, mabungkal nila, at nang ang lupang ito ay maging kapaki-pakinabang. Okay, dumadami na rin yung food supply na maaring makuha sa bawat lugar sapagkat meron ng mga nagtatanim at nadiscover nila na maaari palang magtanim sa isang lugar na maaari lang ikabuhay. Dahil meron ng mga tinatanim, nakakapag-imbak na sila ng sariling pagkain, hindi na nila kinakailangang lumipat ng lugar na kanilang tinutuluyan. Hindi na nila kailangang lumipat sa iba-ibang lugar sapagkat ang kanilang pagkain na supply sa bawat kanilang kinabibilangang komunidad ay enough na. Okay? Nagkaroon na rin dito ng towns, center of trades, merchants, craftspeople, educators. Kumbaga, nabuo na ang isang komunidad sapagkat hindi nila kinakailangan lumipat-lipat ng tahanang kanilang kinabibilangan, ng lugar na kanilang kinabibilangan sapagkat meron ng sapat na supply. Nagkakaroon din ng problema sa lugar na ito sapagkat merong matabang lupa na maaring taniman, pinag-aawayan na ito. Kahit naman ngayon, di ba, pinag-aawayan ng mga lupa kung sino ang legal na may-ari nito. Sapagkat pinag-aawayan ng mga lupa, pinag-aawayan ng lugar na pinagtataniman, naisip ng mga tao noon na maghalal ng isang leader, kung saan ang leader na ito ang tatayong pinakikinggan ng bawat isa. At ang leader na ito na tumatayong pinakikinggan ng bawat isa, ay maaaring magdesisyon para sa ikabubuti ng bawat isa. Naisipan na nilang magtalaga ng mga mandirigma kung saan ang mga mandirigmang ito ay lalaban at poprotektahan ang kanilang lugar na tinitirahan mula sa mga tao na manlalaban sa pook na kanilang kinabibilangan.